Narinig mo na ba ang kasabihang kahit gaano ka kahusay sa isang bagay, palaging may batang asyano na mas mahusay pa sa iyo? Well, yan ang buong buhay ni Orhan. Kilala siya bilang isang jack of all trades, na nangangahulugang halos anumang kasanayan ay kaya niyang matutunan. Pero gaano man siya magsumikap, palaging may mas mahusay sa kanya. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan para malampasan ang kanyang kahinaan. Isang araw, nagtatrabaho si Orhan sa kanyang mesa nang biglang sinabi sa kanya ng pinuno ng partido na siya ay pinapalabas sa partido. Sinabi ni Oliver kay Orhan na matagal na niyang binabalewala ang hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan sa partido dahil magkaibigan sila ni Orhan mula pagkabata at gusto niyang manatili sa tabi nito. Ngunit sa puntong ito, hindi na niya maikakaila na ang pagpapanatili kay Orhan sa partido ay magpapabagal lamang sa partido. Talagang sinisikap ni Oliver na maging mabait at dahan-daang ipaalam kay Orhan, pero ang dalawa pang kasama nila ay talagang nagiging bastos tungkol dito. Parehong tinawag ni Anneli at Derek si Orhan na isang bigat na patay at sinabihan siya na mas magiging maayos ang koponan kung wala siya. At kahit kailan ay hindi sasabihin ni Oliver iyan ng malakas, may katotohanan sa kanilang mga akusasyon, kaya pinakiusapan niya si Orhan na formal na magbitiw sa partido ng mga bayani. Nalulungkot si Orhan habang naaalala niya kung paano sila ni Oliver binuo ang grupo na ito 8 taon na ang nakalipas at mabilis na umakyat sa S-rank ng magkasama. Sila pa nga ang unang nakarating sa ika-74 na palapag ng Great Southern Dungeon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya pinababayaan ni Oliver ngayon. Nilinaw ni Oliver na naiintindihan niya kung gaano kahalaga para sa grupo ang pagkakaroon ng isang enchanter na tulad ni Orhan na may kakayahang gumamit ng support magic. Ngunit noong nakaraang buwan, sa isang pinagsamang pagsalakay, naobserbahan niya kung paano nakipaglaban ang ibang S-rank party kasama ang kanilang support mage, at sa totoo lang, mas mahina ang support magic ni Orhan kumpara sa babaeng iyon. At hindi man lang maitatanggi ni Orhan dahil alam niyang ito ang totoo. Ang kanyang mahika sa pagsuporta ay palaging nasa kalagitnaan lamang gaano man siya magsanay, ngunit sinasabi niya na ang tanging dahilan kung bakit napakakaraniwan ng kanyang mga salamangka ay dahil orihinal siyang nilayo na maging isang mandirigma, ngunit kinailangan niyang lumipat sa mahika sa pagsuporta upang balansehin ang grupo. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pangungusap, pinutol siya ni Derek at pinaalalahanan na ang tanging dahilan kung bakit kinailangan ni Orhan na lumipat sa pagiging isang enchanter ay dahil mas mahusay si Oliver sa paghawak ng espada kaysa sa kanya. Si Orhan ay marunong gumamit ng espada at magpalabas ng suportang mahika, ngunit sa pangkalahatan, siya ay nasa gitnang antas lamang ng kasanayan. Gaano man ayaw ni Oliver na gawin ito sa kanya, sinabi niyang nakahanap na siya ng kapalit na enchanter, kaya hindi na kailangan ang tulong ni Orhan. Alam na niya na hindi siya gusto ng dalawa pang kasama niya, pero kung si Oliver ang magtatanggal sa kanya, talagang walang dahilan para manatili pa sa party na ito. Tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto, at habang paalis siya, sinabi ni Anlay kung gaano siya natutuwa na hindi na siya magiging dito para utusan sila. Sinabi rin niya sa kanya na hindi siya dapat masyadong magdamdam sa sarili dahil sapat pa rin ang kanyang kakayahan para maging A-rank na adventurer, ngunit ang isang mahinang manlalaban na tulad niya ay hindi na bagay na maging bahagi ng isang S-rank na grupo. Masakit marinig iyon mula sa kanya, kaya nagpasya siyang maglakbay ng mag-isa at harapin ang katimugang piitan upang patunayan na hindi siya mababa. Hindi man ang pinakamahusay ang kanyang kasanayan sa paghawak ng espada, malakas pa rin ito para kaya niyang harapin ang isang grupo ng mga goblin ng mag-isa, at dahil kaya rin niyang gumamit ng mga support spell, patuloy siyang nakakapag-buff sa sarili gamit ang strength magic para mapadali ng kaunti ang kanyang mga laban. Medyo mahirap ang pag-timing pero sa sapat na pagsasanay, magagawa niyang mag-cast ng mga spell nang walang kahirap-hirap sa gitna ng labanan, at walang sinuman ang muling tatawag sa kanyang walang silbi. Pagkatapos niyang matapos ang pagpatay ng mga goblin para sa araw, pumunta siya sa teleportation crystal para irehistro ang kanyang card para diretso na siyang makapunta sa ika-7 palapag sa susunod, ngunit habang nandoon siya, nakita niya ang isa pang grupo na tumatakbo patungo sa crystal. Nagsimula siyang lumayo dahil mas gusto niyang hindi makisali sa isang grupo ng mga hindi niya kilala, ngunit habang paalis siya, narinig niya ang mga miyembro ng grupo na nagpapanik dahil bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga orc,
at habang desperadong sinusubukang makatakas, naiwan ang isa sa mga miyembro ng kanilang grupo. Sinusubukan ng pinuno na tiyakin sa sarili na ang pag-iwan sa kanya ay ang tamang desisyon, dahil mamamatay silang lahat kung susubukan nilang lumaban. Tinatanong siya ng iba kung dapat ba silang bumalik para iligtas siya, pero hindi sa tingin ng pinuno na magandang ideya iyon dahil hindi naman sila sapat ang lakas para talunin ang lahat ng orc na iyon. Gayunpaman, narinig ito ni Orhan, at kahit hindi niya ito pakialam, hindi niya matanggap ang ideya na may ibang tao na pinabayaan ang kanilang partido, kaya lumapit siya sa pinuno ng partido at ininsulto ito dahil sa pag-iwan sa isang miyembro ng partido na mamatay. Isa sa mga miyembro ng grupo ang nagalit at sinubukang suntukin si Orhan, sumisigaw na wala siyang pagpipilian dahil hindi siya sapat ang lakas para iligtas siya, ngunit binalibag ni Orhan sa likod ang lalaki at tinawag itong walang silbi bago nagtanong kung saan iniwan ang batang babae. Samantala, sa ibang bahagi ng piitan, na-corner na ng mga orc ang dalagang tinutukoy, at mabilis silang papalapit sa kanya. Sinusubukan niyang maglagay ng hadlang para mapanatiling ligtas ang sarili, pero wala pa rin siyang matatakbuhan, at ilang sandali na lang bago basagin ng mga orc ang hadlang. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang tuluyang makalusot ang mga orc at halos garantisado na ang kanyang kamatayan, ngunit sa huling segundo, isang wind spell ang itinapon sa harap ng mga orc, itinulak sila pabalik at nagbigay ng oras para hamarang si Orhan sa harap ng batang babae upang protektahan siya. Ang batang babae ay nasa kalagayan ng pagkabigla dahil hindi niya inaasahang may darating upang iligtas siya, ngunit bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makipag-usap kay Orhan, nagsimula na ang pag-atake ng mga orc, kaya tumakbo siya palabas upang harapin ang mga ito. Akala ni Sofia isa siyang mandirigma, pero nagulat siya nang makita niyang ginamit ni Orhan ang support magic sa sarili niya sa gitna ng laban. Pagkatapos ay pinutol ni Orhan ang isa sa mga orc sa dalawa, at para mapadali ang mga bagay, binigyan niya ng sharpness V ang kanyang espada para kaya niyang harapin ang natitira sa kanila. Mas marami pang orc dito kaysa sa inaasahan niya, kaya naiintindihan niya kung bakit napilitang tumakas ang grupo, at baka kailanganin niyang humingi ng paumanhin sa kanila mamaya, pero para sa antas ng kanyang kakayahan, madali lang itong harapin. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang natitirang mga orc, kaya't sinimulan ni Orhan na isa-isang taga-tag-in ang mga ito, at nagulat si Sofia dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kailanman. Kapag tapos na siya, lumingon si Orhan sa dalagita at tinanong kung okay lang siya, pero sobrang gulat nito na ang nagawa lang niya ay bumagsak sa lupa at umiyak ng umiyak. Sinigurado ni Orhan na maayos lang siya at tinulungan siyang makalabas sa piitan, at pagkatapos noon, nagsimula na siyang lumakad palayo, ngunit tinawag siya ni Sofia at sinabing gusto niyang magpasalamat ng maayos sa pagliligtas sa kanya, kaya nagpakilala siya bilang Sofia Claudel. Nakilala ni Orhan ang apelyidong Claudel, at nakita rin niya ang sagisag sa balabal nito, na nag-alis ng anumang pagdududa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala rin siya sa kanya, at pagkatapos, inalok ni Sofia si Orhan na ilibre sa hapunan ngayong gabi bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Sa una ay tinatangkang tumanggi ni Orhan, ngunit talagang mapilit si Sofia, kaya sa huli ay sumuko siya at pumayag na makipag-date sa kanya. Ilang sandali pa, dinala niya ito sa isa sa mga paborito niyang kainan, at kahit hindi ito ang pinakamagandang lugar, gusto niya talaga ang pagkain dito, kaya sa palagay niya ay magugustuhan din ito ni Orhan. Napansin ni Orhan na ang karatula sa harap ay may parehong sagisag tulad ng balabal ni Sofia, at malinaw na miyembro siya ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamalaking samahan sa kaharian. Napakalakas ng angkan, kaya nagdadalawang isip na siyang makipag-ugnayan kay Sofia dahil baka maging komplikado ang mga bagay. Biglang nakita ni Sofia ang kapatid niya na nakaupo sa isa sa mga mesa, kaya lumapit siya para tanungin kung ano ang ginagawa nito doon. Ipinaliwanag ni Selma na may meeting siya malapit lang, kaya nagpasya siyang pumunta rito para maghapunan. Pero bukod pa roon, tinanong niya si Sofia kung ano ang ginagawa niya rito kasama ang isang lalaki, dahil napakabata pa niya para magkaroon ng boyfriend. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ng mas malapitan, napagtanto niya na ang lalaki ay talagang si Orhan, at nagkataong magkakilala sila. Nagulat si Sofia na kilala ni Orhan ang kanyang kapatid, pero imposibleng makalimutan niya ito.
Si Selma Claudel ang pinuno ng pinakamakapangyarihang partido ng S-Rank sa Silver Rabbits, gayon din ang pinakamakapangyarihang enchanter sa buong kontinente. Siya ang dahilan kung bakit napakataas ang pagtingin sa mga support mages pagdating sa pagbuo ng grupo, at nagkataon, siya rin ang enchanter na ginamit ng grupo ni Orhan bilang batayan para palayasin siya. Alam niyang bahagi rin si Sofia ng angkan ng Silver Rabbit, pero hindi niya inaasahang direktang kamag-anak ito ni Selma. Pero hindi niya matandaan na kailanman siyang gumawa ng anumang nakasakit kay Selma, kaya hindi niya maintindihan kung bakit parang galit na galit ito sa kanya. Sinugod ni Selma ang mukha niya at tinanong kung sa tingin niya ay angkop na makipag-date sa 14 na taong gulang niyang kapatid ngayong gabi na. Naiintindihan ni Orhan kung bakit nag-aalala si Selma, kaya sinisiguro niya sa kanya na nagkakamali siya sa pagkaunawa sa sitwasyon at wala siyang anumang romantikong interes sa kapatid nito. Gayunpaman, ang paraan ng pagsabi niya niyan ay lalong nagpagalit kay Selma dahil iniisip niyang sinasabi nito na hindi sapat ang kagandahan ni Sofia para sa kanya. Nagmamakaawa si Sofia kay Selma na tigilan ang paggawa ng eksena sa harap ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay, at nang malaman ni Selma na si Orhan ang nagligtas sa buhay ni Sofia, humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos at nagpasalamat sa tulong nito. Sabay-sabay silang umupo, at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagkakataon sina Orhan at Selma na mag-usap ng ganito. Ipinaliwanag ni Orhan na nagkakilala sila noong raid noong nakaraang buwan, at dahil pareho silang enchanters, marami silang oras na magkasama, kahit na karamihan sa oras ay tumutulong lang si Orhan kay Selma. Sinabi ni Selma sa kanya na malaking tulong siya, pero inaasahan naman talaga yon mula sa isang miyembro ng grupo ng bayani. Gayunpaman, sinabi ni Orhan sa kanya na hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani. Nagulat si Selma nang marinig yun dahil hindi niya maisip kung bakit gugustuhing alisin ng partido ang isang kapaki-pakinabang na tao tulad ni Orhan, pero hindi siya nagpapalampas ng magandang pagkakataon, kaya tinanong niya kung interesado siyang tanggapin ang isang trabaho. Sinabi ni Orhan sa kanya na gusto niyang maglakbay ng mag-isa sa ngayon, kaya hindi siya makakasama sa angkan niya. Pero sinabi ni Zeynep na kailangan lang niya ng kasama sa isang ekspedisyon sa pagtuturo na gaganapin ng kanilang angkan bukas, at siniguro niya sa kanya na malaki ang babayaran sa kanyang pagsisikap. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-focus sa pagtuturo sa mga bagong recruit. Plano nilang gumugol ng humigit kumulang 3 araw sa ika-50 palapag, at mayroon na silang grupo ng mga adventurer na may ranggong A na nangunguna sa ekspedisyon, ngunit mas magiging maganda ang pakiramdam niya kung naroon si Orhan para tumulong. Sa huli, matapos makatrabaho siya sa magkasamang pagsalakay, nakita niya kung gaano talaga kahusay si Orhan bilang isang enchanter. Nalulugod si Orhan na marinig na iginagalang ni Selma ang kanyang mga kasanayan sa pagka-enchanter, ngunit kakatapos lang siyang paalisin sa kanyang partido dahil mahina siyang enchanter kumpara kay Selma, at hindi niya nais na limitahan ang sarili sa pagsuporta sa mahika muli, kaya magalang niyang tinanggihan ang alok nito. Nagulat si Selma dahil hindi niya inakala na tatanggihan siya ni Orhan, pero sinabi nito na may mga dahilan siya. Hindi balak ni Selma na ipilit ang isyu kung talagang hindi niya gustong gawin ito, ngunit nagsimulang makiusap si Sofia sa kanya na muling isaalang-alang dahil mas ligtas siya sa ekspedisyon kung naroon si Orhan. Ayaw pa rin ni Orhan na balikan ang mga araw niya bilang isang mangkukulam lamang, pero nang makita si Sofia na nagmamakaawa sa kanya, napag-isip-isip niya ito, kaya sinabi niya sa kanya na pag-iisipan niya muna bago siya magdesisyon. Natutuwa si Selma na marinig na isa sa alang-alang man lang ni Orhan ang kanyang alok, ngunit para maging malinaw, ipinaalam niya sa kanya na tatanggap lamang siya kung papayagan siyang lumaban gamit ang kanyang espada dahil hindi na siya gustong limitado lamang sa mga engkanto. Hindi makapaniwala si Selma sa narinig niya dahil hindi pa siya nakakita ng pagbabago mula sa paggamit ng mahika patungo sa pagiging dalubhasa sa paggamit ng espada, at talagang nagdududa siya na magiging magaling si Orhan bilang mandirigma. Pero naisip niya na kung magiging masama talaga ang sitwasyon, malamang nababalik lang siya sa paggamit ng mahika. Sinabi niya sa lalaki na kung magpapas siya itong sumali sa ekspedisyon, dapat itong pumunta sa punong tanggapan ng Silver Rabbit ng maaga bukas ng umaga, at naghiwalay sila ng landas para sa gabi. Bago umuwi si Orhan, huminto muna siya sa isang tindahan ng armas, at tila malapit siya sa may-ari, kaya naman siya pumunta rito para makipag-usap.
Naghanda ang matandang lalaki ng isang tasa ng tsaa para sa kanya at nagpasalamat kay Orhan sa tulong nito dahil bumubuhos ang negosyo dito simula nang irekomenda niya ang lugar na ito. Gayunpaman, iyon ang medyo gusto ni Orhan na pag-usapan sa kanya. Inimfirmahan niya ang matandang lalaki na siya ay pinatalsik sa grupo ng bayani, kaya ngayon walang makikinig sa kanya kahit na irekomenda niya ang tindahan at gusto niyang humingi ng paumanhin dahil hindi na siya makakatulong. Gayunpaman, sinabi ng lalaki sa kanya na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Kung si Orhan man ay bahagi ng grupo ng bayani o hindi, siya pa rin ang parehong tao at napakarami na niyang nagawa para tumulong dito, kung saan lubos na nagpapasalamat ang lalaki. Si Orhan ay maaaring hindi na bayani, pero bayani pa rin siya sa puso, kaya sinabi sa kanya ng lalaki na dapat na siyang mabuhay para sa sarili mula ngayon at tumulong sa maraming tao hanggat gusto niya.